Sino kaya sa kanilang dalawa ang makakaharap ni Wesley So? Ang mananalo, maintain lang sa winner's bracket. Ang matatalo naman, yan ang makakaharap ni Wesley So. Samahan niyo po kung pag-aralan ang pinaka-crucial game ng match nila Caruana at Aronian at nalaman na sino ba ang makakatapat ni Wesley. White dito si Aronian, nag-D4, D5 si Caruana, Knight F3, Knight F6, E3. Aba, kakaiba tong blitz variation ah. Call system ang ginamit ni Aronian. Nag-A6, C4, E6, Knight BD2, develop lang. Pero kakaiba yung Knight niya. Kasi sa madalas sa pagkakataon sa C3 dinidevelop yan. Pero this time, nag-Knight BD2. Ang gustong mangyari siguro ni Levon, yung Bishop, i-develop niya mamaya sa B2. Nag-C5. Ayan, nagmadali din naman si Fabi na mag-insert ng pressure sa sentro. At nag-B3. Ayan na nga, mag-Bishop B2. Kumapture na sa D4. Ayun pala ang diskarte nun. Kinapture lang din ang pawn. B6 para yung bishop de-develop sa B7 at nag-bishop B2, bishop B7, bishop D3. Yan po ang pagkakilanlan sa call system, yung ganyang diagonal. Knight C6 lang, castling, bookline pa rin. Bishop D6, develop, magka-castling na rin. Queen E2, ayan, nawala na sa libro ng chess.com database kasi ang old line ay Rook C1 at para sa kaunting silip lang po mga kamadyas, laro pala ito ni ayun, 2400 ang naglaro. Okay, at ni Super GM Filipov. Okay, at least nasilip natin mga kamadyas. May mga nagtatanong kasi kung sino tumira ng huli, kaya pagbigyan natin. Nagcastling Rook AD1. Ayan, sa old game yung rook dinevelop sa C1, sa C file. Dito naman sa D file. Sa malamang itong tore ilalagay sa E file. At nag-Knight E7, paiikutin yung Knight, G6 papunta sa F4. Knight E5, ayun, pinalakas na yung Knight. Knight G6, sinuportahan. O, tawag natin dyan, sinimento yung Knight sa E5. Lakas niyan, di ba? Tarak Knight. At nag-Queen E7, ganun din naman si Pabi. Angat ang Reyna, nagkita na ang mga tore, ipupwesto na yan. Ideally, ang nakikita kong pwesto dyan, yung rook lalagay sa C file, yung isa naman sa D file. At nag-Queen E3, saan dadali ng Queen? Magmamaneuver doon. Kasi nga yung Bishop nasa D3, may pressure sa H7, yan ang mga latag niyan. At nag-A5 naman dito si Pabi, gusto niya mambasag sa Queen side. Mag-A4, mangingiliti yan, agad namang rumisponde itong si Levon. Kasi pag hinayaan kasi sakit sa ulo ng puti yan. Pag naka A4 na yan, tapos anytime may timing na capture, papasok ang tore. Dito po sa ganito pagkakataon, kailangang i-block ang paparating na pawn A4 para maiwasan ang basag. Nag-Bishop B4, ayan, ano plano? Nagbabalak dito si Pabi na tagpasin yung Knight, tapos yung Knight papasok sa E4. So timing lang, no, may ganung diskarte. At nag-Queen H3, tuloy pa rin sa ideal position ng Reyna. Knight E4 na tinuluyan ng ipasok yung Knight. Knight takes G6, capture. Knight F3. Ayan, yan naman ang na-imagine dito ni Levon na ang idea niya, kakapturing niya yung Knight, capture, tapos imagine niyo po magda-Knight G5 na magkakaroon ng unstoppable na Queen H7. Nako, delikado. Napa F6 dito si Fabi at napuri naman ng computer engine. Good move. Para pag kumapture, walang lundag ng Knight sa G5. Safe. Knight H4. At dahil nag-push nga, nagkaroon naman ng weak pawn sa G6, inatake naman ni Levon. At nag-Queen F7, dinipensahan. Queen G4. Sinundan pa ng isang atake. Mukhang maporma naman, maganda sa aking paningin mga kamatyasin. Nga lang, bad move sa computer. Ang gusto ng computer dito ay Rook C1 lang. Yun lang. Ang lalim. Ang lalim. Ang topic nasa king side. Biglang babaling sa queen side. Ano plano ng Rook C1? Ayan, isa pang linya dito ay Bishop C1.
Oh, mga silent positional moves, no? Grabe ang computer. Itong Queen G4, baka ito rin ang itira ko dyan eh. Kasi unang-una may pang-atake sa G6. King H7, dinipensahan naman ni Fabi. Ayan. Ang hindi napansin ni Fabi, ito ang dapat maganda niyang tira. Sasalubungin lang pala ng F5 yan. O pag kinapture Queen take sabay, ayun lang. Yun lang. O, nagpakain lang ng isang pawn tapos labang pa sa evaluation bar. Ang lalim. Capture sabay knight G6 oh. Bakit kaya? Ganun. Lamang talaga black no? Konti lang naman. Point something lang. O yan, 0.16 or 0.14. Grabe kalalim na talaga ng chess ngayon. Ano, yung computer, grabe nakakalkula niya. Ano po yun? Ibig sabihin, yung position na yon talagang subok yun na may mangyayari talagang maganda sa black. Malayo nga lang at malalim. Na kung minsan hindi na maabot ng pakiramdam ng tao yung gano'n. O, King H7, Rook F3. O, ayan. Ito, maganda na naman sa akin to. Kasi unang-una, ang threat, Rook H3, atakihin yung king. O, pero binad mo ba ng computer? Ang gusto ng computer, ilagay yung reyna sa H3 at pabalikin. Yun, saka ihabol yung bishop C1 pa rin kanina. Oo. Pero nag-Rook F3, persado na ito. F5, persado. Para wag lang makatungtong yung rook sa H3, yung queen ang obligadong pupunta sa H3 at balik. Hindi bumalik. Ang tamang tira daw ito, talaga nga naman. Oo nga, salubong sabay gaganon. Saka babalik, at least yung tore nasa H-file na. Nandyan ang reyna. Oo nga. Wala kasi ito itong discovered knight F5 check kasi magkiking G8 lang. Atakado. Mangyari, pag binalik yan, knight H4, panakip, magku-queen F6. At kapag nag-G3 depensa, mag-G5. Babasagin na ng babasagin. Pag kinapture yan, knight takes G5. Yan ang diskarte double. Tapos pag kinapture ang queen, knight takes H3 check pa. King G2 tapos knight G5. Wala bang tatakbuhan ng Gumanon lang. Hindi kinain Paano ko itakbo natin? Halimbawa, sige, lagay natin sa G6 para may atake. Ay, oo, kasi may D-Take C4 na pala anytime. May discovered check tapos bitin yung bishop sa D3. Ayun, mga kamatsas. Grabe, ang layo, no? Napaka positional ang game nila pero complex din eh. May gulo din na tahimik nga lang, malalim ang pagka-aggressive ng position. Parang positional lang ang dating. Pero na-pressure si Fabi, King G8 bumalik, nag-Rook E3. Ayan, puro brand X-an move na. Pag Rook E3, tingnan nyo evaluation bar ni Fabi, lumalabas ito po hindi lamang brand X. Lumalabas, ang katumbas niyan ay blunderations, mga kamatsas. Ang laki ng itinalo, no? Negative 3.28 kagad. Winning kagad ang black pag kaganyan. Dapat daw ang tira, tagpasin na yung knight, F takes, tapos Rook G3, atakihin yung pawn sa G6, ka-capture sa F4, tapos Queen takes E6, check muna, Rook F7 harang, tapos knight takes G6. Ayan, magku-Queen F2 check, King H1 at magbi-Bishop E1. Yan. Wala pong Queen F1, ka-capturein lang yan ha, kasi nakapin yun, hindi pwedeng gamitin ng tore. Parang may back rank mate no. Tapos magda knight E7, checking F8, knight G6 check, at dito po ay tabla, pabalik-balik na check. Grabe, ang lalim ng panablan na yon. Balik tayo. Pero nag-Rook E3 si Levon at dito mga kamatsas natumbukan ni Fabi ang napakagandang tira. I-guess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Napakaganda ng tira na to. Natumbukan ang computer move. G5, atake. Ang ginawa, kinapture. Knight takes G5. Ow! Oo nga. Oo nga. Pagpunta dito, paano yung F4 double? Queen G3. Ayun! Nag-Bishop E7. Nagtalo isip ni Fabi. Dinipensahan niya pa yung knight.
Hindi naman pala F4 ang tira. Queen H5 muna. Ayun, atakihin muna. Tapos, pag sinalubong ng bishop, Queen H6. Yan lang ang pang-minti na. At ang laki ng evaluation bar. Nandun pa rin. No? Maintain pa rin. May F4 pa rin na paparating. Yan ang nakakatakot dyan. Ayun. Pero teka muna mga kamatsas, no, para malinaw lang din sa atin. Attractive kasi yung F4 double. Kakapturing kasi yung knight. Na kapag kumapture sa A3, mag-rook F1. Sasalubungin muna. Kasi may check na paparating, mga ganun-ganon. So, rook F1. Tapos, mag-E2. Kakapturin. At magku-queen E7. Ayan. Lamang pa rin naman ang block dito. Yun nga lang, lumiit. At medyo kumumplikado pa. No? Kumumplikado kasi, biruin mo, parang butas na yung king side. Kung tutusin, andyan yung knight. Mahina yung light squares. Diba? Medyo may ano na yan, may komplikasyon ng konti. Balik tayo. Kumpara dun sa Queen H5 tapos Queen H6, solid pala talaga yun. Balik tayo sa ginawa na Bishop E7. Yun nga lang, ininda ni Fabi. Yung nerve niya ay nangilam. Nag-Queen C7, nangalikot naman. Time naman ni Levon. Queen C7, inatake Bishop, inatake ang pawn sa B6. Kalikalikot, Bishop F6. Okay. Pang depensa, hamon queen to queen, kinapture ang B6, natakawan si Levon. Kung bad move yan, lumalabas yung pawn na yan, ay pain talaga. Trap talaga mga kamatsas. Dapat pala, tanggapin ang exchange, king takes F7, tapos bishop E2. Ayan, tapos para may mga sundot ng check doon. Ayan, etc. mga kamatsas. Mahaba pa yan, pero yan ang panimpla na dapat gawin ng puti. Yun nga lang, natakawan si Levon sa pawn B6. Siguro nag-iisip siya, ano meron? Bakit pinakain to? Parang wala naman Yun ang nakakatakot dun sa parang wala naman. Nag-rook A B8. Ayan na po, tingnan natin yung venom na mayroon dyan sa B6 na yan. Pagkakain. No? Queen takes A5. Nanginain. Queen H5, yun lang. Tiniret yung rook sa D1. Yan yung kanina na nakita natin pero this time, wrong timing na pala. Ang good move ay Bishop C6. Atakihin yung B3. Wala bang pandepensa? Halimbawa kung mag Queen C3. Iatras natin para hindi na rin expose sa atake. At the same time, depensado. Magda Knight E4 papasok. So atakado yun. Mauublig ang capturein. And D takes E4. Ay, yun lang. Paano ngayon yung knight? Oo nga, no? May G5 pang paparating. Makukulong yung knight. Halimbawa, kung mag G3 naman dito, kakapturein na yung knight. Capture sabay may F4 naman. Ayan. Nadumi na nga ng puti sa kapal ng pawn sa queen side. Pero yung paparating naman na atake plus exposed king ay magbibigay po ng napakalaking pagkadelikado sa white king. Yan ang mga malalalim na realization ng position na dapat nating matutunan. Grabe ang chess talaga. No? Balik tayo mga kamatsas. Pero nag-Queen H5 dito. Dinoble. Ayan, double. Nag-Queen E1, good move nga lang. Pag Queen E1, salo lahat, na depensahan ni Levon lahat. Nakauwi pa ng malaya or safe ang queen. Nag-F4 na. Bishop E2, another precise move by Levon. Queen F7, umatras. At nag-Rook C3. Rook B E8. Ayan. Nagbabalak dito si Fabi na babasag sa E-file. Ayan. At time check tayo. Dying seconds na sila pareho mga kamatsas. 8 and 6. Naku, halos pareho lang yan. 2 seconds difference lang. At nag-Knight F3. Knight E4 pasok. Lamang na lamang si Levon. Bumaliktad. Yun lang. Nag-Rook C D3. Okay. Dapat daw dito ay Bishop A3. Yun lang pala. Pag kinapture ito, capture, halimbawa sanggahin, Bishop E7, papasok yung knight, at pagka nag-Queen F5, halimbawa, capture na doon, capture, and C5. Ayan. Ito ngayon yung mga talagang matinding dapat matutunan natin, mga kamatsas, no? Na quality daw ng puti, pero in realization, tingnan nyo naman yung kapal ng pawns na gagapang magmamarcha. No? Mawala lang yung dark square bishop, maiiwan yung bad bishop, marcha ng pawns, tapos ang laban. Tapos, hindi nakakayanin kahit na imarcha pa manggulo-gulo, naka-hold yan, lahat ng pwedeng atake ng black,
protected na ng white pieces. Grabe, yan pala dapat ano. Pero nag-rook C D3, bishop A6, another bad move by Fabi. Umuulan na ng bad move si Fabi. Sunod-sunod. Pero itong bishop A6, nakaka-pressure po yan sa actual dying seconds na ito. Kasi ayan, nakapin eh. Oh. Diba? Mga sundot na yan, nakaka-pressure yan. Kahit na bad move yan. Ang accurate move ay rook B8 pa rin. Ayun. Yan ang pang long game accurate deep move. Yan talaga, no? Ang gusto ng computer. Pero bishop A6, rook C1, dinipensahan at error pa rin. Dapat daw ay bishop A3 pa rin. Pag kumapture sa C4, teka muna mga kamatsasa, gusto kong maarok yung ganito. Pag kinapture, capture doon. Kakapture lang, halimbawa dito. Ay, may bishop takes D3, bitin, mawa one piece daw ng black. O, capture muna doon, halimbawa, and then rook C1, capture, knight G5, and bishop G6. Ayun, baliktad kaagad ang position pala. May extra pawn pa rin kasi ang white eh. Kaya delikado pa rin yan. Tapos weak ang light square sa king side. Balik tayo mga kamatsas. Okay, hinihimay-himay natin eh. Rook C1 ang ginawa. Suporta sa C4. Rook B8. Ayan, ready pa rin. Nakakapture dyan. Hindi makakapture ng pawn. May bitin sa bishop B2. Nag-bishop A3. Inatake ang tore. Rook FC8. At dito, nag-knight E5. Ayun mga kamatsas. Dahil sa kaiklian ng oras, kamamadali, napabitaw si Lebon ng blunderacious na masamang tira talaga. Alanganing tira pala talaga yon. Dapat daw is bishop D1 lang. Extra support sa B3 and hindi rin basta-basta makaka-capture dyan kasi may hanging knight na iintindihin pa ang black dito eh. Yan ang mga pag-iingat na malakarpob, Petrosian na tira. Pero ang ginawa ni Lebon, sumugod, knight E5, kinapture lang, persado, capture, at nag-queen A7 check. Tumbok ang tiro. King F1. Ayan. Dito mga kamatsas, bakit hindi nagtago sa... Ay, oo. Pag sa H1 pala, may ganun nga pala. Double. Lasog-lasog ang mangyayari dyan mga kamatsas. So, King F1 and kumapture sa C4. B takes C4. Bishop takes C4. Yun lang mga kamatsas. O, bumigay uli ng bad move. Dapat daw rook ang pang-capture. Yan ang accurate. Okay, pero bumitaw si Fabi ng alanganin din. Rook F3. Umiwas. Bishop E2. Grabe, no? Palitan ng mga error na. O, dapat daw ang tira ay Bishop D5. Iba yun. Patibay lang sa knight para hindi mabitin mamaya. O, pero kumapture. Queen takes E2. Okay, depensado naman. Rook takes, Bishop takes. Yun nga lang may Rook B1 pasok. At bitin ba to? Aba, nakipagsabayan si Lebon. Yun lang. Nakipagsabayan. Ang accurate po ay Queen C2 lang. Depensahan lang, may atake pa sa tore. Tapos magku-Queen D4. Pag kinapture yung tore, may Queen D1 matchas. Pero mag-Rook takes F4. Panimpla lang mga kamatsas. And Knight D2 check. King E2. Queen takes E5 check. King D1. Kakapture. Queen takes F4. Queen takes D2. Queen takes A4 check. And King E1. Yan ang matitira. Tag dalawang pawns. Pero equal po ang evaluation. Sayang ano? Oh. Pero wala eh. Bumigay si Lebon. Rook takes, King E2, Queen G1. Ba't ganun? Ba't binad mo ba? Mukhang maporma naman ah. May check kasi doon. Oo, etong Queen G1 makakakalikot na eh. Ang intense pala ng laban nila. Dapat pala Queen A5 para walang sundot ng check doon at may mga pangalikot pa sa E1. Hindi pwedeng mag-Rook F1. May Queen A6 check eh. Oo nga no. May sundot dito. Grabe. Nakakatakot na ito. Pagka gumanito, Queen D2 check naman. Pagka gumanon, todas. May Queen D4 check. Obligado ipangharang. Talo na rin. Sige. Tingnan natin yung Queen G1 kalikot. Yun lang. Yun lang. Hindi napansin ito ni Lebon. Last chance niya. Ito yung tira ko dyan pag gaganyan. Kasi pag King H7 may check. Ito po ang mangyayari. King H7. Pag check ba dito may ganon?
check dito, may ganun. Baka mawala ng check, ano? O kaya Queen E4 check na lang. Yan, pagka nag G6 naman, may ganun check Daming check. O, pagka nag King H6, saka ka ma-capture dyan. O, baka manalo pa puti. O, tapos King H8, ayun, check dito, ganun, check dito. Dito na lang uli. Tabla lang. tabla lang. O, Queen E4 check. Ayun, pero kinapture pa rin ni Levon. Grabe naman ang tapang na tiray yan. O, ayun. Queen E1 check. King D3, Queen C3 check. Oh, naku po, pambihira. Kuyog ang nangyari. Queen E1 check ulit. King D3. Queen D1 check. Ayun lang. Sumala pa rin yung paa ng Reyna, mga kamatsas. Ang accurate, tama na ito. Pagka King E2, Queen B2 check. Ay, oo. Yan ang tira. Hindi napansin ni Pabi to, no? Pagka gumanyan kasi may rook C2 tapos na, queenless. Pagka naman nagpunta dito, ayun. So ito na yung hinahanap ni kahit saan King E4, King D4, matchas. Yan ang hinahanap ni Pabi na pattern. Pero di niya makita-kita dahil sa kaiklian ng oras, napapatira na lang. Napa Queen D1 check, Queen D2 harang, Queen B3 check, King E2, Queen C4 check, daming check. Queen D3, Rook C2. Okay, another bad move. Aba, lumamang pa puti. O, dapat daw tira Queen A2 check para equal lang. Dito tayo. Rook C2 check, King D1 good move, Rook C1 check, King D2. Nag-winning pang bigla. Queen C8, takbo kasi yun na yung kailangang agapan puti na ngayon ang titira ng check Queen B3, ayun. Di rin napansin dito ni Levon ang winning shot na Rook H3. Samantalang wala pang check, nasa free hand ng puti ang check, palulutangin na yung king and then check, wala na. Sunod-sunod na yan. Yan ang hindi napansin yung isang tira. Grabe! Napatira ng Queen B3 at ayun mga kamatsas, nakita ni Pabi ito. Talagang sinurbol na niya. Rook G1. O, balik sa pagka-equalize, threat ang pawn. Rook C3, talagang pakain, no? Queen D8 check. Rook D3, yun lang. Dapat daw ang tira King E2. Okay, tapos Rook takes G2, King F1, Rook G6, tapos Rook G3. Yan, etc. Yan ay equal. Pero, balik na naman tayo. Rook D3, Rook takes G2, ayun. Dapat daw tira Queen G5 check. Rook takes G2 pero parang okay lang naman sa akin tong takes na yan. King C1, Queen G5 check, King B1, Queen F5. Ayan, pin muna. Ang idea, mag-rook D2, tatagpasin ng tore, at dito mga kamatsas, ang ginawang gamot dito, para hindi maka-rook D2, nag-Queen C3 naman dito si Levon. Blunderations! Blunderations. Pambihirski. Dapat daw ang gamot dito ay King A1. Yan lang pala. Para pagka chumek dito, harang lang. Timplado pa rin. Pag chumek dito, kahit sa D1 yata, Queen B1 ang accurate. Ayan. Dahil dito, nag-Queen C3, kitang-kita mga kamatsas. Ang huling bitaw, boom! Queen F1 check. Resign si Levon. Bakit po? Obligadong iyaharang. 10 bits ang tore sa D3. Grabe ang intense ng laban nila. Imagine niyo po mga kamatsas. Grabe. Ito yung mga moment na nakaka-pressure sa chess. Yung maikling dying seconds na lang. Tapos ang position ang daming mga check. Nako! Yun ang mga nakakabaliw na sitwasyon Okay mga kamatsas. Dahil po dyan ay silipin natin ang kanilang sitwasyon sa standing. Okay. At ang maglalaban sa winners bracket, Hikaru Nakamura na and Fabiano Caruana. Ayan, dahil si Hikaru ay tinalo si Dominguez na tumalo kay Wesley So, nag 1.5.5. At ang makakaharap naman ni Wesley ay si Levon Aronian. Samantalang si Dominguez, ang makakaharap ay si Sam Sebian sa losers bracket. So yan po ang abangan natin mamaya mga kamatsas. 2 games rapid between Levon Aronian and Wesley So. Ayan, di pa nailagay si Levon abangan natin mga kamatsas ha. At itong si Fabiano Caruana ay tingnan natin. Mapapabangga na siya sa isa sa mga mamaw ng chess.com
na si Hikaru Nakamura. Ayan, ito po ay face-to-face tournament mga kamatsas ha. At sila Hikaru Nakamura and Fabiano Caruana is scheduled for 2 standard or classical time control games. So abangan din natin sino ang mas matatag sa kanila na mag-iintay sa grand final kung sino mananalo sa kanilang dalawa. Okay? At abangan po natin yung kina Wesley So mamaya. Maraming salamat mga kamatsas. Ano man po ang inyong masasabi sa inyong napanood, napag-aralan natin, lapag nyo lang sa comment section below. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.